Eto mga kadonatics, Senator Marcoleta, may malaking pasabog. Ang impeachment trial kasi ni Inday Sara Duterte, I think it will happen mga kadonatics next month. At ngayon, si Senator Marcoleta, may sinabihan siyang congressman na pumirma din sa impeachment case. At sinabi niya na isa ka sa magiging witnesses. At alam nyo ba mga kadonatics ang reply ng congressman na yon? Nabahala siya, natakot siya. Kasi mga kadonatics, hindi pala niya nabasa yung article of impeachment. Ang kapal kasi eh. Diba? Tapos, pumirma siya mga kadonatics without even reading that. Nako, nabahala siya as a witness mga kadonatics at sabi niya, huwag mo na akong isali. Well, pumirma ka, so dapat isali ka. Ito mga kadonatics, panoorin natin. Mabigat ito. Oho. Eh, paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako eh. Opo. Ito na. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo, opo. Maraming tayo mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala? Ah. Eh, senator judge ako eh. Nako. Oo. Oo. Para naman ka ako eh, magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo, oo. Ba eh, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ako na naman nangyayari ko dyan. Ikaw naman ka ako eh. Ayan na. Yan ang mangyayari ngayon mga kadonatics. Yung mga pumirma, kunin yon as a witnesses at tanungin yung mga kadonatics kung nabasa nila ba at kung nabasa naman, tatanungin yan sila mga kadonatics kung naiintindihan ba nila. Oo nga, pwede. Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Edi pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. Magsisinungaling na. O di kung nabasa mo, di naintindihan mo. O yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Eh, huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Ba, hindi. Hindi pwede. Kailangan eh. May sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10% kinakain. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo, oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung... Ayun na. Ganyan mangyayari mga kadonatics pag kukuha sila ng witness, isa sa mga pumirma. Kaya, nako, mabahala na kayo. Mabahala na kayo. Gusto ko talaga kunin nila na witness dyan mga kadonatics. Si Abante, si Paduano, si Chua, si Luistro, ang duminyeta ng Kongreso. Lahat mga kadonatics, pati si Castro, idamay na natin. Yun. Doon pa lang eh. Sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petition. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi siguro wala. Baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal. Na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Tama. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Bakit sa utos niya? Opo, oo. Kasi tinatanong niya eh, Oo. binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oo. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. So, paano kung iba yung pagkakaintindi mo?
Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga ang abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Oo. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali kanya, ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Oo. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Oo. Ayun mga kadonatics, so what do you think? Huh? It's gonna be fun mga kadonatics pag harap na itong mga pumirma. Kasi, of course, babawi to si Senator Marcoleta mga kadonatics, Senator Bongo, Bato, at yung iba pang kaalyado. Patay talaga yung mga witnesses na yan. I can't wait mga kadonatics. Kaya gusto nga ni Inday Sara Duterte na bloodbath talaga, ipagpatuloy yung investigasyon or impeachment trial kasi doon talaga magkaalaman. In another news mga kadonatics, nako, nireport ni Eden Santos na tikom ang bibig ng palasyo mga kadonatics sa nangyari kay Paulo Tantoco. Nako naman, bakit tikom yung bibig nila? Well, in fact, kasama nila yan mga kadonatics at yung asawa niya, kasalukuyan mga kadonatics, working in Malacanang. At bakit hindi pumalag yung asawa? Bakit walang statement yung asawa? Bakit mukhang silent ang lahat mga kadonatics? Parang may media blockage din. Nako naman, eto, panoorin natin yung report mga kadonatics. Ay tunuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Wait mga kadonatics, tikom yung bibig nila, no? While lahat ng mga issue against Duterte mga kadonatics, ang ingay-ingay nila, kahit pribado, grabe mga kadonatics, hindi mapakali yung Malacanang, kakatira sa mga Duterte. While ito, nasangkot yung First Lady, nako, private na daw kuno. Paano yan? Public na public talaga yung nangyari mga kadonatics. May reported case pa talaga galing sa United States. Paano naging private yan? Patay talaga kayo. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. I cannot wait mga kadonatics na tanungin itong palingkera ng palasyo. I hope someone brave enough will ask her a question mga kadonatics during the press conference. Maybe tomorrow or few days from now mga kadonatics. Gusto ko talaga na tanungin to ni Eden Santos, but unfortunately parang si Eden Santos mga kadonatics hindi na makakapasok sa Malacanang. But natatandaan yung mga kadonatics or no, every day pag ito talagang si Claire Castro magsalita mga kadonatics sa press conference ng palasyo, ang bukang bibig nito Duterte. Walang pribado sa kanila. But ngayon, nako, private matter daw. Hahay, nako.
private matter dahil involved yung First Lady. Ay, grabe talaga yung logic nila mga kadonatics. Illogical. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat Masarap talaga. laban sa unang ginang, kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoko ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoko. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yeah. Wow. Inulit niya po mga kadonatics para sabihin hindi niya alam. What? Unghang talaga. Lahat na lang ng connected sa palasyo mga kadonatics. Ganito yung pag-iisip. Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Nag-isip pa siya mga kadonatics. Private matter daw. Bakit ka andyan naging spokesperson? Naku naman. Para sa kanila mga kadonatics, private ngayon. Dahil si Lisa Nas, involved. Pero sa mga Duterte, nako, lahat public. Kaya, ano sa tingin niyo mga kadonatics? Ano na nangyayari ngayon sa Pilipinas? Dapat talaga panagutin na itong si Lisa Nas mga kadonatics. We don't have the power mga kadonatics because we're just an ordinary citizen. But our voices can be heard mga kadonatics. Thank you so much mga kadonatics. And please comment down below your sentiments. And don't forget to subscribe. God bless you. Bye-bye.